Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang matandang babae na kilalang-kilala sa buong bayan ng San Maligaya. Siya si Aling Rosing, isang masipag, magalang, ngunit kilalang-kilalang tsismosa. Wala siyang pinalalampas, bawat kaluskos, bawat bulong, bawat bagong tsismis, ay agad niyang alam. Ngunit may tinatago si Aling Rosing na hindi alam ng buong bayan. Hindi lang siya tsismosa, isa pala siyang aswang. Oo, tama ang narinig mo. Ngunit hindi basta-bastang aswang, hindi siya naninila ng tao. Natigil na raw niya ang pagkain ng lamang loob mula nang magka-diabetes siya sa dugo ng matatamis na tao. Sa halip, naging adik siya sa balita. Mas mahigit, wala nang mas masarap sa sariwang tsismis kaysa sa sariwang atay, sabi niya minsan habang nagkukulay ng buhok sa harap ng salamin. Isang araw, may bagong lipat sa baryo, si Mang Utoy, isang gwapong byudo na tahimik at misteryoso. Agad na napansin siya ni Aling Rosing. Pero kakaiba si Mang Utoy. Hindi siya sumasagot sa mga tanong. Hindi siya sama-sama sa mga inuman. Hindi rin siya lumalabas tuwing gabi. Nagpanteng ang tenga ni Aling Rosing. Mas mahigit, aba, baka kapwa ko aswang to. Bulong niya sa sarili. Kaya isang gabi, ginamit ni Aling Rosing ang kanyang kapangyarihan sa paglipad, naka-backless duster pa siya, syempre, at sumilip sa bintana ni Mang Utoy gamit ang kanyang matang nakakakita ng tunay na anyo. At doon niya nakita ang di niya inaasahan. Si Mang Utoy ay isang mangkukulam. Nagsimula ang engkwentro kinabukasan. Nagpasaring si Aling Rosing sa palengke. Mas mahigit, may bagong lipat na may altar sa ilalim ng kama, abay hindi normal. Nagulat si Mang Utoy. Agad siyang nagpadala ng itim na manika na may aspil sa bahay ni Aling Rosing. Pero hindi siya nagtagumpay, dahil si Aling Rosing ay may sangkalan ng bawang, asin, at lumang diary ng tsismis na ginamit na proteksyon. Habang tumatagal, unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Napag-alaman ni Aling Rosing na si Mang Utoy ay hindi pala masama, nagkukulam lang siya ng mga masamang tao para turuan sila ng leksyon. Si Aling Rosing naman, bagamat tsismosa, ay ginagamit ang mga balita para magtanggol sa baryo. Naging magkaibigan sila, nagtulungan. Si Mang Utoy ang nanggagamot gamit ang kulam, at si Aling Rosing ang tagapagbalita ng mga dapat parusahan. Nang malaon, si Aling Rosing ay natutong piliin ang tsismis na ikakalat. Hindi lahat ng bagay kailangang ipasa, dahil minsan, ang maling balita, parang kulam din, nakakasakit. At si Mang Utoy naman, natutong lumabas-labas, ngumiti, at makisalo kahit sa bingo. At sa tuwing gabi, kung makakarinig ka ng bulungan sa hangin. Hindi multo yan. Hindi kulam. Si Aling Rosing lang yan, nag-iipon ng bagong balita.